Gagawin lang nila si Madriaga para ituloy ang propaganda lamang kay VP Sara. Kahit nagsisinungaling, Mm. tutuloy pa rin nila yan. Kasi lahat ng mga payag niya, sabihin nila totoo. Ang target nila yung publiko. May pinahayag din ang defense team dahil itong fake news ayon sa defense team ni Vice President Sara Duterte, ang ulat na umano'y humiling daw ng ang Vice Presidente ng panibagong or ng isang pribadong pakikipagpulong kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Alamin natin sa ulat ni Jason Rubico. Walang ideya ang defense team kung ano ang motibo sa likod ng pagpapakalat ng anilay fake news na nag-request si Vice President Sara Duterte ng isang private meeting kasama si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pero hinimok ng depensa ang publiko na maging mapagmatyag laban sa mga peking balita sa gitna ng impeachment trial. Kumalat ang ulat na umano'y humiling si Vice President Sara Duterte ng isang private meeting kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nang tanungin ang defense team tungkol dito, sinabi ni Attorney Michael Poa na una pa lamang niyang nabasa ang hulat ay hindi na siya naniwala rito. Sa defense naman, sa totoo lang, wala kaming opinion. Hindi na namin pinansin yung balita na yan. You know, in fact, I was very hesitant to even confirm it with the Vice President because knowing her, nung nabasa ko pa lang yung news, hindi na talaga ako naniwala dun sa news. Gayunman, kinausap pa rin ni Poa ang Vice Presidente upang malaman ang kanyang posisyon sakaling matanong tungkol sa naturang ulat. But I had a chance to talk to the Vice President. So sinabi ko lang sa kanya na baka matanong ako dito sa issue na ito kung ano yung posisyon niya, anong gusto niyang sabihin. And she agreed with me dun sa naging suggestion ko na i-diretso ko na talagang fake news siya. Ayon pa kay Poa, hindi na bago ang ganitong mga aligasyong kumakalat laban kay VP Sara. Kabilang na ang naunang ulat na umano'y binato siya ng Vice Presidente ng laptop. Sa gitna ng impeachment trial, may paalala siya sa publiko. Dapat mas maging mapagmatsyag tayo sa mga nababasa natin sa SOCMED, you know, try to find out kung legitimate yung sources, di ba? Kasi ang dami na talagang mga fake news na kumakalat. Samantala, nilinaw din ni Poa ang posisyon ng defense team sa posibilidad na gamitin bilang testigo si Ramil Madriaga sa impeachment trial. Ito ay matapos sabihin ni Attorney Salvador Paulo Panelo Jr., legal counsel ni VP Sara, sa mga isinampang perjury complaints laban kay Madriaga na maaari itong maging star witness ng depensa sa kaso. The truth of the matter is, si Mr. Madriaga is listed as a witness sa prosecution, no, ayon sa kanilang pre-trial brief. He's also listed as our witness sa aming pre-trial brief. Sa amin, you know, we don't telegraph our moves. So tingnan na lang natin kung kinakailangan na i-present siya o hindi. Pero sa ngayon, hindi muna kami magbibitaw ng anumang statement kung sino yung mga witnesses na ilalabas natin. Ani Poa, depende pa rin sa magiging legal strategy ng defense team kung kailan at kung kinakailangang iharap si Madriaga sa impeachment trial. Matatandaang naghain si Vice President Duterte ng 2 perjury complaints laban kay Madriaga. Una nang ipanaliwanag ni Attorney Panelo Jr. na isa sa mga layunin ng ikalawang reklamo ay maipakita sa publiko kung anong klaseng testigo si Madriaga na maaari umanong gamitin ng prosecution sa impeachment case laban sa Vice Presidente. Dagdag pa ng abogado, maaari umanong makaapekto sa kredibilidad ng prosecution at sa impeachment case kung mapatutunayang hindi mapagkakatiwalaan si Madriaga. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Jason Rubrico, SMNI News. Ayun, Attorney Sal, hindi naman pala totoo yung bali-balita na may planong makipagpulong si Vice President Sara Duterte kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pero if ever, Attorney Sal, kung meron talagang ganong plano ang Vice Presidente, do you think magkakaroon ng resulta yung kanilang pag-uusap? Unang-una, wala talagang fake yun. Alam naman nating hindi mangyayari yun. Kaya nila ginagawa yun para siraan si Inday Sara. Para sabihin, okay, ito mo na, takot na siya ngayon. Pag-uusap na, yun lang ang layunin. Kaya huwag nyo nang pansinin. Pag pinapatulan nyo, binibigay nyo lang ng premium. Ayan. Ito naman po sa angulo na
yun nga gagawin na or nasa listahan nga si Ramil Madriaga as witness ng both panels. And as far as you can recall, Attorney Sal, doon sa mga previous discussion natin ay nasabi nyo na po na hindi talaga makakatulong sa pag-usad ng impeachment itong ang mga pahayag ni Ramil Madriaga. Pero kung sakaling ituloy ng defense attorney Sal na gawin din siyang witness, ano kayang magiging pagsagot ni Madriaga sa mga katanungan sa kanya, if ever? Gagawin lang nila si Madriaga para ituloy ang propaganda lamang kay BP Sara. Kahit nagsisinungaling, tutuloy pa rin nila yan. Kasi lahat ng mga payag niya, sabihin nila totoo. Ang target nila yung publiko. Pero wala naman naniniwala sa kanila. But since yun ang kanilang layunin, manira ng manira, ay tutuloy lahat nila kahit na testigo nagsisinungaling. Ilang beses na sinita ni Presiding Officer Senator Chis Escudero ang prosecution panel habang nagsasagawa ito ng direct examination sa hostile witness na si Gina Acosta. At kinontra rin ni Acosta yung paggamit ng ni Attorney Armando Liguta ng terminong modus operandi para ilarawan ang proseso ng paghawak ng pagbibigay ng confidential funds. Alamin natin sa ulat ni Sheena Torno. Nanindigan si Gina Acosta ang hostile witness na walang ninakaw si Vice President Sara Duterte ni isang sentimo sa confidential funds ng Office of the Vice President, gayon din si Colonel Lachica na namahala at nagpatupad nito. Sa Day 17 ng impeachment trial ay muling humarap si Gina Acosta, dating Special Disbursing Officer o SDO ng Office of the Vice President o OVP. Nananatili ang talakayan sa Article 1 ng impeachment complaint na tumatalakay sa manoy maling paggamit ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Sumentrong pagtatanong ng prosecution sa 125 million pesos na withdrawal, 4 na traveling bags, confidential funds ng Davao City at umano'y paglabag sa Joint Circular 2015-01. Inusisa rin ni Attorney Armando Ligutan ang tree planting activity, safe houses at milyong-milyong pisong halaga ng medical at food aid. Tinanong din niya si Acosta tungkol sa munay 500 million pesos na confidential funds na ibinigay kay Colonel Raymond Lachica mula 2022 hanggang 2023. Ilang beses hinanapan ng paglilinaw ni Ligutan ang testigo sa mga naging transaksyon. Pero nanindigan si Acosta na dokumentado ang mga operasyon at nasunod ang proseso sa paghawak ng confidential funds. Walang nakasulat na 125 million pesos yung natanggap ni Colonel Lachica galing sa'yo sa araw na yan. Naa, Your Honor. Sa list of expenditures. Naa, Your Honor. Okay, Meron po, Your Honor. Kasi ang nakalagay po sa object of expenditures, ito po yung purchase of information amount, then purchase of reward amount, then ano pa yung mga expenses, then total 125 M. Yes. So, doon ko siya pinareceive, Your Honor. Binigyang din ni Acosta na alam niya at pamilyar siya sa mga patakaran sa paghawak at liquidation ng confidential funds ng OVP sa ilalim ng Joint Circular 2015-01. Aminado siyang wala siyang personal na kaalaman sa aktual na confidential activities, pero naniniwala siya na tama ang pagpapatupad ni Lachica sa paggamit ng confidential funds. Sa direct examination, sinita ni Presiding Officer Senator Chis Escudero si Ligutan matapos umanong maging argumentative ang isang tanong nito. Ma'am, Po. hindi ba ito isang scam o tahasang panlililang sa Argumentative, pera ng Your Honor. kabayan? Argumentative. Counsel, it's not only argumentative, but kindly use appropriate language as well inside this court. Your Honor, may we move to strike that last question, Your Honor, for being impertinent, Your Honor. It's very much pertinent. I tend to agree with counsel for the respondent. The word scam is stricken from the record. It did not come from the witness's mouth. Itinama rin ni Acosta ang mga tanong ni Ligutan tungkol sa paggamit ng confidential funds sa Davao City. Ito'y matapos gamitin ng prosecution panel ang terminong modus operandi para ilarawan ang proseso ng pagbibigay ng pera sa isang hindi bonded na security officer
at pagbawi sa acknowledgement receipt. Muli itong penisyon ni Escudero at nilinaw na maaring magkaroon ng ibang kahulugan ang terminong modus. Modus operandi in English, in simple English, it means method, a procedure, nakagawian, practice, modus. Tama po ba? Objection, Your Honor. It's misleading. Counsel, we both know modus has a secondary and double meaning. We can always use, is this the standard operating procedure that you followed when you were SDO in both Davao and under the OVP? Sa halip ng modus operandi, sinabi ni Acosta na ito ay Standard Operating Procedure o SOP na sinusunod sa paghawak ng confidential funds sa Davao City at maging sa Office of the Vice President. Ayon pa kay Acosta, nakatuon ang kanyang papel bilang SDO sa disbursement, documentation, verification at liquidation, habang ang aktwal na pagpapatupad ng confidential activities ay nasa security officer. Samantala, naglabas din ang prosecution panel ng mga panibagong pangalan na umunay nakatanggap ng confidential funds mula sa Office of the Vice President. Kabilang dito sina Antonio Pagong, Timon Andrew Pusa, Don Piang, May Pamana, Shane Ngitngit, at Soniso Belat. Noon nang ipiniliwanag ng mga eksperto sa intelligence service na bahagi ng SOP ang paggamit ng alias ng ilang intelligence personnel. Layunin nitong maprotektahan ang pagkakakilanlan ng mga taong nagbibigay o kumukuha ng impormasyon para sa pamahalaan at mapangalagaan ang national security. Si Colonel La Chica, isang active AFP officer ang nagpatupad ng confidential funds ng OVP. Karaniwan na ang mga security officer na may access sa confidential information ay maring aktibo o retiradong military personnel na may kaugnayan na background sa intelligence. Samantala, hindi naman inaalis ng prosekusyon ang posibilidad na hilingin sa Senate Impeachment Court ang pag-issue ng subpoena para kay Colonel La Chica para humarap bilang testigo sa nagpapatuloy na impeachment trial. Kaugnay pa rin ng maling paggamit umano ng confidential funds ng Vice Presidente. Pero pagdating naman sa timeline ay hindi sinabi ng prosekusyon kung kailan nila ito hihilingin sa korte. Mula rito sa Senado, para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News. Ayan po, Attorney Sal, ang naganap kahapon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito nga ang pagpapatuloy ng direct at cross-examination sa witness na si Gina. How's your assessment po sa witness, Attorney Sal? At ano po yung masasabi nyo muli sa ginawa nung pagtatanong ng prosecution panel? Ang testigo, walang problema doon. Sabi ng totoo yan. Pero yung prosecution lawyer, alam mo yung bugoy na yan. Palibasa, walang pangalan, hindi kilala, so nagpapakilala. So, he calls attention to himself by making snide remarks, making malicious innuendos. Yan ang ginagawa niyan. Kaya, para mapag-usapan siya. Kaya, nakakasira sa prosecution. Ito namang si presiding officer, mabagal din kumilos kasi. Sinanay niya eh. Sinanay niya yung mga abogado na yan ang ginagawa ng prosecution. Kaya, yan, nawiwili. Kaya pala pa ulit-ulit na ginagawa nilang paninira kay Vice Presidente Sara. Yung testigo, walang problema dahil kung ano yung nangyari, sinasabi niya. Kung ano yung totoo, sinasabi niya. Maraming ang mga irrelevant questions, paulit-ulit lang na tanong eh. Parang hindi nila naiintindihan, simple-simple lang ang sinasabi ng testigo eh. Walang pagwawaldas o kahit na isang sentimo na winaldas ni Vice Presidente Sara. Lahat ng mga inirelease na pondo niya para sa implementasyon ng mga intelligence program, nasa ayos. Paulit-ulit lang yun ang sinasabi niya. Ito naman mga nagtatanong, ang kukulit din, paulit-ulit din. Iyon lang naman ang sagot na nakukuha nila. Iisa. Ayan. Hindi ba kaya, Attorney Sal, tinatry lang nilang ibahin or inuulit yung tanong para may makita silang yung parang loophole doon sa paraan ng pagsagot ng witness? Either that o talagang mahina. Ayan.